Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 15, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 19, verse 25 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaiksi ng ating mabuting balita ngayon. 25, 26, 27, tatlong verse lang. Mapapansin natin kung sino yung nasa tabi ng krus ni Jesus nang malapit na siyang mamatay. Ang tatlong Maria, ang ina ng ating Panginoon, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. At meron pang isang kapatid dito ni Maria na ina ng ating Panginoon. Ang madalas lang sinasabi ay ito ay si Salome. Ito ang ina nila James at John. Ayun, kung mapapansin natin sa panahon ng kapighatian ng ating Panginoon, ang mga babae ang mga malalakas ang loob. Yung mga lalaki ay nagtago na sila dahil sila ay mga alagad ng ating Panginoon. At isa lang dito ang lalaki na malapit sa krus, ang alagad na pinakamamahal ng ating Panginoon, si Juan or John the Apostle. At dito naman siguro mararamdaman din natin kung gaano kalungkot o gaano yung pighati na nararamdaman ng ating mahal na ina sa panaanan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi nga, merong 7 sorrows ang ating mahal na ina. Yan yung, kasi ngayon ay kapistahan ng Lady of Sorrows. Ang 7 sorrows ng ating mahal na ina ay yung una, yung prophecy of Simeon, yung sa Luke chapter 2 verse 34 hanggang 35. Yung nasa templo sila tapos nag-prophecy si Simeon kung ano ang mangyayari kay Jesus. Pangalawa ay yung the flight into Egypt, yung tumakas sila papuntang Ehipto para maka-escape sila doon sa pagpapatay sa mga bata ni Herod. Sa Matthew yan, chapter 2, verse 13 to 21. Pangatlo ay the loss of the child Jesus in the temple, yung pagkawala ni Jesus dun sa templo. Mababasa natin yan sa Luke chapter 2, verse 41 hanggang 50. Ang pang-apat, yung the carrying of the cross. Yan ay sa John chapter 19, verse 17. The crucifixion of Jesus sa John chapter 19 verse 18 to 30.
Jesus taken down from the cross. Ayan yung pagbaba ng katawan ng Panginoon sa krus. John chapter 19 verse 39 to 14. And Jesus laid in the tomb. Nilagay na siya sa kanyang libingan. John chapter 19 verse 39 to 42. Kaya ganun na lamang ang pagdadalamhati, yung sorrow ng ating mahal na ina during the time na pinako sa krus ang ating Panginoon, hanggang na siya ay namatay. At nung bago mamatay ang ating Panginoon, sinabi nga niya rito sa ating alagad na si Juan, "Ginang, narito ang iyong anak." Parang siguro makikita natin dito ang Panginoon na nakikita niya ang kanyang ina na nagdadalamhati at kumbaga wala na si Joseph na kanyang ama, namatay niya na during that time of old age, at wala ring mga kapatid si Jesus, kaya itinagubili niya si Maria kay Juan. Yung isang aral dito na makukuha natin ay ang mga magulang natin na igalang natin, katulad nung sa isa sa mga 10 utos na may kalakip na pangako na honor your father in your father, at kapag ginawa mo yun ay magkakaroon ka ng mahabang buhay. Dahil si Jesus, ganun din ang ginawa niya sa kanyang mga magulang, at si Jesus ay ang ating modelo. Tayo namang mga magulang, doon sa ating mga anak, ganun din naman ang ating nararamdaman kapag nakikita nating naghihirap ang ating mga anak. Kaya gusto nating ipagkatiwala din sa mga tao kung tayo ay aalis na dito sa mundong ibabaw. As much as possible, gusto nating maging maayos din ang buhay nila. Kaya minsan yan yung nagiging alalahanin natin, na paano na lang ang ating mga anak kapag wala na tayo dito sa mundo. Parang meron tayong pag-aalala na sana maging maayos ang kanilang buhay. At normal lang naman sa isang tao yung gano'n, o isang magulang na makaramdam ng ganoon. Pero ang sabi nga, at lagi ko rin ipinapanalangin, na nawa mas maging mas matindi ang aking pagmamahal sa Panginoon, kasi ako ay dumadaan lang dito sa mundong ibabaw, at ang Panginoon ang talagang pinaka-importante. At ang ating Panginoon ay hindi yan magpapabaya sa ating mga anak. Yan ang aking laging pinanghahawakan tuwing ako ay nag-aalala sa aking mga anak, na kung ako ay nag-aalala sa aking mga anak, mas lalong nag-aalala at aalagaan ng Diyos ang aking mga anak. Ganon din ang ating mga anak. Sa tingin ko ay yan lamang po sa araw na ito, at kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat sa pakikinig, and God bless.